more delicious, convenient, and versatile meals? Sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Easy cooking, it's Olay you need. And MX3. Dito ako bilib. Energy! Energy FM. Energy! Hi, Bangga. Oh, Pajuchu. energy FM! Hi, I'm Trixen Gumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ng MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Trixen Gumatay sa MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. ay, nako mga mare! 'Di ba? Kayo ba ay talagang naghahanap lalo pat ngayong Kapaskuhan, papalapit na ang Christmas season. For sure meron na kayong mga pinaplano ng mga parties, ng mga gatherings na gagawin. Pero tight ang iyong budget. Nako, meron ako mairerekomenda sa inyo, 'di ba? Na siguradong alam mo 'yung magiging masarap, versatile, 'di ba? Ang inyong mga putahe at the same time, very affordable. Etong Clara Olay, 'di ba? Kaya nga naman lagi natin sinasabi, for easy cooking, it's Olay you need because it's Clara Olay. Pwede mo nang pasarapin ang bawat putahe na pwede nyo pagsalusaluhan ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, hindi ba? Dahil nandyan ang mga produkto ng Clara Olay kung saan pwede mo itong gamitin sa iba't ibang klase ng putahe na ihahanda natin tulad ng fried chicken, pwede maging, alam mo yun, instant Korean fried chicken yan. Gamit ang mga produkto ng Clara Olay, gamit ang barbecue marinade and pancake syrup, 'di ba? O di naman kaya ay magpasiklab ka ng paella gamit ang pasta negra, 'di ba? Sauce na inaakala lang natin na baka pwede lang ito sa mga pasta. Hindi. Pwede na natin gamitin ito sa iba't ibang putahe na pwede nating ma-enjoy. At ang pinaka-importante dyan, available ang mga Clara Olay products sa lahat ng mga leading supermarkets nationwide. Kaya kung ikaw mag-iisip at magpasiklaba sa simpleng putahe, pwede mong maging kakaiba ito gamit ang mga Clara Olay products. Kaya nga naman for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay! Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan! Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa Energy FM. Hello po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat, 'di ba? Kamusta naman ang inyong araw ng Webes? Ang bilis ng araw, 'di ba? Nakakaloka. Parang kalulunis lang Webes, bukas Biyernes na ulit. Tapos pag-delete natin, OMG, December na. Patapos na ang taon. Nagbayad ka na ba ng utang? O, 'di ba? Nakakaloka. 'Di ba? Pero syempre, 'di ba, tulad na lang ng Clara Olay, ng MX3, yan yung mga pwede natin maging kaagapay ngayong Kapaskuhan na ito para mas ma-enjoy natin ang Christmas season. Hindi ba na nakakaloka? At feeling ko, mas mag-i-enjoy ka dito dahil mamimigay tayo ng 500 pesos para sa ating Panggap
Bingo Plus Panalo! Diba? Dahil mamimigay lang naman tayo ng 500 pesos on air at plus 500 pesos online para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Dapat ganun talaga kataas yun, diba, Sir Chan? Dapat ganun, hindi bumababa yung tono. Panalo! Ganon. Na nakakaloka, tayo ay magpapaikot ng ating ruleta para makakuha tayo ng ating pangga Bingo Plus Lucky Card for the Day para sa programang Baklitas. Oo, nakakaloka, kaya Bingbing, paikutin na ang ruleta. Ano kayang lucky card sa lalabas para sa programang Baklitas? Nako, yan ang dapat nating malaman. Huwag tayong hinto hanggat hindi sila huminto. Pag huminto na ang ruleta, tsaka tayo titigil ng kakadaldal. Pero habang umiikot pa siya, dapat lang talaga ngayon dumaldal pa rin tayo ng dumaldala. Kaya kung wala ka pang Bingo Plus app sa iyong mga cellphone, siguraduhin lang na mag-download ka na para ma-enjoy mo ang bago nilang game. Kung tawagin ay Pinoy Drop Ball. Oo, nakakalo. Ay, huminto na. Titigil na tayo nakakadaldal. Ayan, ang lucky card para sa programang Baklitas ay Queen of Hearts. Tandaan mo yan, Queen of Hearts para sa programang Baklitas. Kasi mamayang gabi kung sakaling, magbigay na ng hudyat si Kuya Chico kung saan at kailan ka pwedeng tumawag. Magpapaikot yan ng ruleta na nandun ang ating mga programa. At kung matapat sa programa ng Baklitas, kailangan mong masabi ang Queen of Hearts. Uulitin ko Queen of Hearts para makuha mo ang premyong 500 pesos on air plus 500 pesos online kung sakaling ikaw din ang siswertihing mapili. Diba? 1,000 pesos! Ganyan kagalante ang Bingo Plus sa pamimigay ng papremyo. Ay, walang-wala yan sa kanila, hindi ba? Syempre, bilang pasasalamat na rin ng Bingo Plus sa lahat pa rin po ng patuloy na tumatangkilik sa kanilang app game. Pero syempre, paalala pa rin po natin sa lahat that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi yung nagkakanda-utang-utang ka na ng dahil sa kalalaro mo, diba? Just keep it fun, diba? And be responsible in playing, diba? At syempre, dapat ikaw ay 21 years old pataas po lamang, diba? But anyways, mga panggayan po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Ganun talaga. Taas, grabe. But anyways, maraming salamat. Bye, Bing Bing! Diba? Nako, eto na ang chika talaga na ating nasagap na ayaw talaga magpaawat. Nakakaloka ito talaga, maski ako hindi ko rin kinaya nang mabalitaan ko ito. Ang balita natin tungkol naman daw sa ABS-CBN, mukha daw na nakikipag-usap na sa pamunuan ng TV5. Para nga ba saan nakakaloka itis? Alam naman natin na talagang hindi lingid sa kaalaman ng lahat na usap-usapan na ilang linggo na nakakaraan dahil sa kontratang nakabinbin ngayon between ABS-CBN at GMA7. Kumalat na sa balita kahit saan mang platforms na sila ay binibigyan na lamang or nakasaklaw sa kontrata na meron silang hanggang Disyembre lamang yung partnership na meron sila. OMG. Kaya ba naghahanap na ng alternatibo? Kaya ba muling babalik ba sa TV5 ang Showtime? Kasi di ba dati una pa lang bago talaga sila, bago pumasok ang Itbulaga, di ba? Aware naman din tayo doon sa usapin na yan na ang ABS-CBN, di ba, bago nila tuluyang lisanin ng TV5, parang meron yatang napag-usapan kasi dati, yung papasok pa lang ang TVJ doon na magiging early slot sila tapos back-to-back with Itbulaga. Yun ang pagkakaalam ko ang nasagap natin, chika. Parang yun yata yung dating offer. Kumbaga para lang wag na kayong umalis, dito na lang kayo. Diba yung mga ganon na aspeto na para bang ang usapan yata is bibigyan sila ng time slot ng 10:30 to 12:30 tapos parang meron yatang hapon na parang delayed telecast or replay ba yun? Yun yata yung kaya lang parang
hindi rin yata naging matagumpay ang offers na ito. Kaya medyo nag-walk and fly away sila. Kaya napadpad sila dito sa GTV. Ganon ba yun? Nakakaloka. Pero eto na nga, 'di ba? Kasi hanggang ngayon wala pa makapagbigay ng kumpirmasyon. Pero mainit na pinag-uusapan daw ngayon sa loob mismo at labas ng bakuran ng GMA7 at ng ABS-CBN ang tungkol nga sa pagkakaligwak ganon. Ligwak ganon? Ganon. Sa GMA7 dahil hanggang December nga dahil daw di umano sa pagpupursige ng bagong head ng Tape Incorporated na si Tita Maluchoa Pagar na makuha muli ang noontime slot dahil sa meron silang ihahaing bago daw na kagigiliwan ng mga tao under GMA Network na mga programa, under Tape Incorporated. Yun daw ang usapan. So parang ang ibig sabihin nito, so paano na? So ibig sabihin, tatanggapin ba nila ulit if ever man na totoo na kailangan nilang lisanin ng GMA7 ng December? Diba? Meron na lang sila hanggang Disyembre, ilang buwan na lang. Actually, oo, ilang buwan na lang, 'di ba? Ay tatanggapin na ba kaya nila ang offer na maibibigay sa kanila ng TV5 na mag-back to back with TVJ? Ganun ba 'yon? Na nakakaloka? Naku, matinding usapin 'yon, nakakaloka. Maski naman ako, hindi ko rin naman din kinaya 'yon. Pero, 'di ba, hangga't wala pa naman din namang usapan at kumpirmasyon na nanggagaling sa mismong pamunuan ng shows, 'di ba? Although alam naman na natin at very vocal na rin yung ibang mga artists tulad nila Ogie Alcacid, nila Meme, na nagpahapyaw na parang tipong aware naman din sila sa usaping ito. Aware naman sila sa kumakalat na balita. Ang sa kanila lang, makapagbigay pa rin sila ng dekalibre at quality na programa at pagpapasaya sa mga tao, hindi ba? Wala na, kahit sama rin sila magpunta, susundan pa rin naman din sila ng tao, di ba? Hindi naman niya kung saan saan sila mapupunta. Kaya lang parang nakakaawa naman na sa part, parang pang pingpong-pingpong ng gano'n, na nakakaloka. Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero syempre, sana man lang, di ba? Sana mabigyan consideration kasi nga daw yung kontrata ngayon is under negotiation na kung itutuloy daw o hindi na. Or mapagbibigyan na nga ba daw yung hiling ng Tape Incorporated na muling makabalik sa nasabing time slot na kanilang binakante dati at pinunan ng Showtime, diba? Pero siguro naman, baka naman pwede naman yung ganun, diba? Pwedeng tanggapin yung tape, tas i-back to back early, sila, diba? I-early, sila doon sa... Kaya lang, hindi may TikTok lock, di ba? May mga ganun pala. Hindi pa rin pala pwede. Sorry na. Baka bigla magprotesta yung mga taga-TikTok lock. Nakakaloka yun. Sorry na, hindi. Naisip ko lang din naman. O di man kaya, di ba? Pwede naman ipang afternoon serye, pang tapat nyo na lang kay Kuya Will. Ganyan. 'Di ba? Na nakakaloka. O bahala kayo kung ano desisyon nyo. Alam mo yung ang dami-dami ko na pong iniisip. Ako pa rin po ba magdidesisyon yan? Char lang. Yun lang naman yung mga nabalitaan ko. Pero yun nga daw, wala pa naman din kumpirmasyon. Pero umalingasaw na yung usapin na ito na, alam mo yun, yung ABS-CBN nga daw ay muli or pinaplano, diba? Muling kausapin ang pamunuan ng TV5 para muling mailagay ang Showtime sa kanilang himpilan. Nako, mukhang mahaba-habang journey ito. Sa bagay, pa lang ngayon, second week pa lang naman ng Nobyembre, meron pang halos isang buwan pa na nakakaloka. Malalaman natin yan kung sakaling January mapanood pa rin natin sa GMA7, hindi totoong, alam mo yon, hindi ni-renew ang kontrata. Pero pag nag-January 1 at hindi na natin nakita, ay doon na tayo
talagang, wala, hindi na ni-renew. So, hahanapin na lang natin sa free channeling na lang ba ulit ang Showtime? Nakakaloka yan. 'Di ba? Hindi ko kinakaya yung mga balita na nakakaloka. But anyways, kung ano-ano mga kakahinat na niya, gaya pa rin ang sinabi ko, sa dami ba namang madlang people na ang sumusuporta, 'di ba? At sinabi na rin naman ng pamunuan, even sa pamumuno ni Meme Vice, hindi naman sila nakikipagkompetensya sa kung kaninong noontime show. Ang sa kanila ay makapaghatid ng masayang programa, makapagpasaya ng mga tao, yun lang ang kanilang goal sa Showtime, 'di ba? Lalo pat ngayon umabot na sila ng 15 years, 'di ba? So, panghawakan na lang natin yon at suportahan na lang din natin if ever kung anong kakahinatnan. At ipag-pray natin na sana nga ma-extend, 'di ba, yung kontrata na kanilang pinirmahan daw na naka-close daw doon na talagang hanggang December na lang. Kumbaga yung kontratang pinirmahan nila prior sila mapunta doon, 'di ba? Yung paglisan nga ng tanang pinakamasaya ay naka-state daw pala doon na hanggang December lang daw. Yun ang sabi, ha? So malalaman natin yan, like what I've said, January 1, ang tabayanan natin. Kung hindi na umere ang Showtime, so ibig sabihin, totoo ang balita. Well, hanggang sa ngayon, enjoy na lang po muna natin yung mga paborito natin, mga noontime show, kay Itbulaga man yan, kay Showtime man yan, kay Kuya Will man yan, na nagbawas ng mga tao. Naku, may chika tayo dyan bukas, ating aalamin. Ano nga ba ang rason? Bakit, alam mo yun, niligwak ganern niya ang kanya mga co-host? Malalaman natin yan bukas. Well, in the meantime, ako po wali si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. We are still same, pero iba! And we are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...